Ang pagguhong yan sa Barangay Masara sa Maco sa Davao de Oro, hindi na raw sana naulit ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 11. Lalo 2018 pa lang ay inirekomenda na palipatin ang mga nakatira doon. Mahina na raw kasi ang lupa na dinadaanan din ng Philippine Fault. Pagdidiin ng lokal na pamahalaan, hindi sila nagkulang sa paalala sa mga residente. Nakatutok si John D. Esteban ng GMA Regional TV1 Mindanao. Mula sa Himpapawid, sinilip ng Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang lawak ng pinsala sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Bahagi ito ng kanilang investigasyon sa nangyaring landslide doon. At lumalabas, matagal na raw mahina ang lupa roon, lalo't nasa bahagi raw ito ng Philippine Fault. Bali po yung area na yun po is splay po siya ng Philippine Fault. So yung Philippine Fault zone po kasi galing pa po talaga yan sa Luzon, yung ano po niya na structure. So kumbaga yung segment dito sa Mindanao is nag-transect din siya dyan sa Masara area. Tectonic setting niya pa lang, bali weak na po talaga siya. And at the same time, malakas nga yung ulan which is the triggering factor. So yun po, kaya tapos yung terrain niya po is steep. So mountainous po talaga yung area. Kaya ganun po kadelikado yung lugar na yon, yung Masara line in terms po sa landslide. Taong 2007, may kahalintulad na ring landslide na naitala sa mismong lugar na sinundan pa noong taong 2008. At matapos ang isinagawa nilang geohazard mapping noong 2011 at 2014, natukoy na noon pa man ang pagiging delikado sa landslide ng lugar. Recommended for the relocation of Barangay Masara po, and then in 2018, nagkaroon po tayo ng another updating po. Meron po tayong vulnerability and risk assessment. So yung Masara landslide po was already delineated, it was already identified. Sabi ng provincial government ng Davao de Oro, matagal na rin nilang idineklarang no-build zone ang lugar at dati nang pinarelocate ang mga residente na naninirahan doon. Bagay na hindi raw sinunod ng mga residente. Meron ng policy na no-build zone kana nga area. In fact, ang mga katawhan diha, gi-relocate na sila. May resettlement site na si Apex Mining at Barangay Kinuban in Maco. Pero sa kagahig-ulo sa mga tao, hinay-hinay nga ning balik dito. Pero sabi ng Office of the Civil Defense, mas madali raw sabihin kesa gawin ang ganitong mga relokasyon. Para raw kasi makumbinsing manatili doon ang mga inilipat, kailangan ding masiguro ang kanilang kabuhayan. We have to build communities. Meron dapat paaralan, meron dapat pagkakabuhayan, alternative source of living para hindi na sila babalik doon. Merong likelihood, sustainable. Planuhin lang nating mabuti. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na malayo raw ang mining site ng Apex Mining sa lugar ng pagguho. Pero si Apex Manggod is dako siya, large scale siya. Unang ang tanang mga measures na safety measures na gina-impose sa MGB, they complied it. If you're gonna see it na ang nahitabo is not bar down. So walay tunnel nga di bar down, it is landslide in the outside of the tunnel portion, the outer part of the mountain. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng DENR sa nangyari. May mga nakikita pa sila mga active landslide sa Barangay Mainit at Tagbaros sa Davao de Oro. Mula sa GMA Regional TV1 Mindanao, John D. Esteban, nakatutok 24 oras.